After ko pong mag-RBW, I remember nag-audition pa po ako nun sa SM. Correct. Napanood Yes. niyo ba yung SM Entertainment audition niya? Di ba blinag mo yun? Binlog ko po yun. At may mga nag-reach out po na groups na nun sa akin before. Alam niyo naman po yung una is si Alamat. Basta may nag-invite na parang, we're looking for members na from Bicol. And I heard that you're from Bicol. Are you from Bicol? Yes, my mother po. I remember hanggang Saturday may practice kami. So Monday to Saturday. Pero Monday po, from 7 a.m. to, I think, 7 a.m. 7 a.m. to 6 p.m. Tapos Okay. nakachikahan pa namin one time si Solar. Wow! Sabi niya, yes. Kunyari, wala kayong racket. Anong ginagawa nyo? Naghahanap po kami ng racket. Oh. Yes, naghahanap po kami ng racket. Yung iba namin, like yung mga music video namin, yung mga music po namin, all of those po were from our pocket and also po yung From your pocket? po kami lang din po talaga songwriting, music production, concept, makeup. Ako po nagme-makeup sa mga kagrupo ko. What? You guys decided to part ways this year, last May. May po. What was that? If you can share, ano yung naging final straw? Okay, sige, tapusin na natin ito. So let's welcome the one and only Kin Salas! Hello. Before anything else, Kin, magbakilala ka mo. Bumati ka muna sa kanilang lahat. Ano pong tawag niyo sa inyong mga Viewers? Cremillionaires. Hi sa mga Cremillionaires dyan. Hi, I'm Kin Salas. And yes, I'm a former P-pop idol po and K-pop trainee. K-pop trainee. Yes. Well, shucks, alam mo, Kin, na-mention mo, former ka both. Opo. Siyempre, gusto ko lang ibigay yung background na I met Kin before. Like, we worked in 2018. Yes, for Hello K-Idol. Yes. Yan. Yung sa Underview. 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 Yes. Na-umere din sa mix. Yes po. Correct. You went to Korea to train under RBW Entertainment. RBW po. But that time, hindi pa sila mga big RBW yet. I mean, now RBW, they got sino ba? Parang Oh My Girl Company, they observed the Oh My Girl Company. So, medyo malaki sila yung RBW now. But that time, sino pa yung sikat? Parang Mamamoo. Pero you know what he looks like? Kasi compared to this one now, he looks like more the one who was part of CIX. Bejinyong? Ano ba? Wala pa yung sahod ko. Ano ba mo? You were all living in the dormitory Yes. provided by RBW, diba? Kwento mo yung journey mo. After kayong nag-RBW. Opo, after ko pong mag-RBW, I remember nag-audition pa po ako nun sa SM. Correct. Napanood Yes. niyo ba yung SM Entertainment audition niya? Di ba blinag mo yun? Binlog ko po yun. Kasi hindi po talaga, kasi may voice, teacher, which is may kakilala siyang nagtuturo sa SM. And siya pa yung parang nag-tip sa amin na parang, mag-audition kayo dito. Voice trainer ng RBW. RBW po. Tapos ayun po, parang siya yung nagsabi sa amin ni JP and ni Gio na parang, mag-audition kayo, sayang. Kasi parang, before we leave sa Korea po, may 1 week pa po kaming free time to do everything na gusto namin. Gusto namin ni JP talagang mag-audition. Yes. But of course, I think it's a really big deal. I mean, you had even though it doesn't matter you pass or not, Yes. it's one of the experience as parang big deals. Example, para if I want to be an NBA basketball player, Yes. at least I try the draft in the NBA. Di ba? Parang something ganun exactly. di ba? Yun nga po, nag-audition nga po kami. So, na-discourage na kami ni JP. Humahanap kami ng strategy. Kasi po, kumbaga parang may curtain lang po na ganyan. So, nakaupo na lahat. Mga ganyan, mga international, mga ginanap po yung mga kasama namin. Yung mga kasi po, sobrang grabe. Narinig po namin, parang kakanta pa lang sila. 5 seconds pa lang, pinapatigil na sila. Talaga? So, na-observe namin, huwag tayo muna kakanta ng Korean. Dapat gulatin natin sila na marunong tayong kumanta ng Korean. So, una natin kakantahin, English song muna. Actually, this is very good strategy because whatever parang people are saying, you're gonna sing in front of someone, sikat or Regine Velasquez, for example. Yes. But yung lahat ng parang judge, they will compare you with the Regine Velasquez. So dapat parang you have to choose the song they don't know. So like parang okay, magaling pala siya. So you have to show them that you can sing first. Yes. So parang show your vocal prowess in other words. So yung una po namin kinanta ni JP is English song talaga. So natatala ko yung akin So Sick pa ata po yung kinanta ko. Kasi hindi yung tinraining ko sa RBW before. So kumanta po ako ganyan. Change answering machine. Kemi ganyan po. Ay! Tapos po. Patikim pa lang yun! Tapos gumano na. Tapos nung ako na po, tinanong ako, sabi niya, do you know other song? Yung babae po na parang babae siya. Tapos may isang camera. Tapos may isa pang staff. Sabi, do you know other song? So,
pinakitaan ko po ng Korean. So, yung mga natutunan ko po, sir, syempre sa training. Ano mga natutunan mo doon? Yung mga way back home. Ayan, yung yan po yung mga atake ko doon Okay. Tapos nagulat ako kasi yung mga kasama ko, sabi niya sa akin, parang sabi niya, wait, stay there. Gumanon siya. Parang ginawa kong aso, Miss Kring. Sabi niya, stay there. Ganyan. So, yun na po. Nag-stay ako. Tapos si JP, kumanta rin siyang English. So, pinakanta rin po siya ng Korean din. Tapos yung mga next namin nakasama, mukhang model talaga po. As in, parang pag tinititigan namin, so lang glass skin naman nito. Parang si Sir. Ay, Ganun pala. Glass I skin, got it. ganyan. Tapos, titignan namin, tapos kumakanta po sila, introduction, ganyan, my name is ganyan. Kakanta sila, 5 seconds, pinapastop talaga. Pero hindi talaga sila magaling kumanta. May boses naman po. As in, meron naman silang talent naman. So, Oh my after po God. nun, ayun, unfortunately po, and unfortunately, kasi isa lang po yung pinili sa amin, sa ano namin, for the next level. Which is you. Opo. So, habang nakatingin ako, hinihila ko yung kamay ni JP, ganyan. So, after po nun, pinastay ako talaga po sa likod. So, habang may naka-screening pang mga other set of, nandun lang po ako sa may gilid, nakatayo lang ako. So, kinakabahan na ako, sabi Pero ko, may mga iba pang pinastay o ikaw lang? meron po, kami, 3. Tatlo. Hala, pinakanta po ako. Naalala ko, pinakanta ko ng Chandelier, sir. Hindi ko po abot yun. Tapos, sabi niya sa akin, hindi po ako prepared Kasi doon po pala sa sheet na yun, may vocal, may category kung ano ino-auditionan mo. May vocal, dance or model, or ganyan-ganyan po. So, ang chinek ko vocal. So, kampante na ako, sabi, yes, vocal lang, hindi ako papasayawin. Tapos sabi, do you know how to dance also? Tapos kinabahan na po ako. Nag-English na po. Nag-English siya. Do you know how to dance? Ganyan-ganyan. So sabi ko, kahit deep inside, di talaga po ako confident. Sabi ko, hindi naman ako makikilala nito pag umuwi ako ng Pilipinas. So go na lang din po ako. Sabi ko, go G, I can also dance. At that time po, assessment dance namin, boss po ni NCT. Yes. So, pinakitaan po natin sila ng ball. So, yun. Oh my God. Yeah, so, nagsayaw-sayaw ako doon. Tapos natuwa. So, sabi sa akin, can you do freestyle? Hala, yun talaga yung kahinaan ko. Freestyle rap? Rap or dance. That's ang hirap eh. Yes, freestyle dance. Feeling ko talaga po, kung hindi ka talaga dancer, hindi mo siya masusurvive. Pero dahil nga po, wala ka ng choice. Wala po akong choice. Saka sabi ko, hindi, kaya ko to. Parang Produce 101 lang to. Ganyan yung atake. Long story short, did you get in? Ang feeling ko po naman, may po, kasi tinanong po kung kailan ako babalik ng Philippines. Yun po yung pinakahuli naming usap. Tapos hiningi po yung kakao ko that time. Tapos nung nalaman po siguro na parang 2 days na lang uuwi na ako. Pero kahit ano po mangyari, so happy naman ako. Pero feeling ko po, hindi na ako naka-push through after nung last namin. Yun na po yung pinaka-last. So, so wala sila balita? Wala na pong balita after noon. Okay. Siyempre po, I'm so happy for the experience talaga. Oh, yes. Yun na lang talaga po yung nilawan. Yung na-achieve ko namin ni JP, yung ganun na parang pumunta kami doon, nag-audition kami. Yung parang nag-audition talaga kami sa Korea. Grabing experience po yun para sa akin. Correct. Kasi guys, you have to understand, prior to that, si Keen was a winner of a survival show. So this survival show was just, kung di kayo familiar, Hello K-Idol, I think they can still watch it on View, no? Yes po. I was the host. So basically, may experience na siya as an auditionee. Kumbaga alam mo na. Mayroon na siyang experience sa auditions, may experience na siya sa mga mission. Naipanalo niya na eh. Bago siya pumunta ng Korea para train sa RBW at bago audition sa SM Entertainment. So, it's not super new to him, but at the same time, hindi rin naman ganun. Iba pa rin talaga kapag nag-audition ka sa Koreano eh. Iba talaga siya. Like, iba talaga, promise. Ibang level po ng kaba, ibang level ng paghahanda. Tsaka ibang level yung strictness nila, no? So, what's your day life schedule? In Korea. I remember, hanggang Saturday may practice kami. So, Monday to Saturday. Pero Monday po, from 7 a.m. to, I think... 7 a.m. 7 a.m. to 6 p.m. I think po. 6 Yan po, p.m. yan ang schedule namin ng Monday to Friday. Tapos Saturday po, meron lang kaming training ng 7 to 3 p.m. Yes. So yung the rest po nun, yung sinusulit talaga namin nung unang mga linggo, hindi talaga kami nakakalabas kahit gustong-gusto namin gumala kasi sobrang sakit ng katawan po namin. Correct. Kasi pagod. So everyday po ang training namin siguro parang 2 hours self-practice, 2 hours dance, 2 hours vocal, 2 hours vocal. 2 hours self-practice ng vocal. Tapos meron pa po kaming recording training. Recording training. Yes, recording training. Yes, Kumbaga, yes. Kasi with a parang vocal coach? Or? With the producer na po with the producer of RBW. Oh.
Yun, so ganun po tumatakbo yung Naalala ko kwento niya yan. Sobrang grabe yung schedule niya. Grabe, opo. Tapos, Which is a typical schedule ng isang idol trainee. yes. So you saw the ibang Koreans maybe sa tabi, ibang kwarto? Pag nag-training po kami, kaming 4 lang po yung magkakasama. And I remember, may mga grupo po before from Vietnam na ibang bansa din. Opo. Oh yes, Divers. nag-debut sila Nag-debut po sila yung eh. divers. Sa Vietnam. Ayan, tapos minsan po nakasabay namin yung Purple Kiss before. Oh, Pero yung mga trainer Purple namin is Kiss. may mga naka-assign sa amin po. Na kunwari, pag vocal, sa amin lang siya, yung trainer. Pero I remember talaga nung mama mo, narinig po talaga namin sila mag-rehearse. Kasi ito po yung training room. Sa kabila lang kami ng training room. So, pag nagre-rehearse... Parang may maliliit na mga kwarto. Apo. I remember, tas ang mama mo, pag nagre-rehearse sila, hindi sila yung may boses, palaging -1 yung gamit nila pag-rehearse. So, live. Talaga sila nagre-rehearse. Naka-mic. Opo, ganun yung atake talaga. Ganun talaga sila every time. Actually, yung RBW is actually very famous for the Vocal. vocal Yun and talaga sa music. kanila. Actually, because the owner ng RBW is the music producer. Sabi ni Hara, have you seen Mamamoo? Yes. Wow. Grabe, as in, kung ano nyo lang, makikita nyo sila na parang dati, hindi mo sila pwede nga, pero nakikita mo sila, ang lapit. Wow. Tapos, Sa RBW kasi. makikita mo sila talaga na, parang totoong tao lang na nakapang-practice clothes, ganyan. Walang Tas, makeup? Walang makeup po. Tapos Okay. nakachikahan pa namin one time si Solar. Sabi niya, yes, opo, kasi minsan nakikita kami, parang may lounge po kasi RBW kung saan pwede ka kumuha ng water after training, kuha ka na ganyan. Tapos parang actually siya talaga yung unang nag-approach. Talaga? Si Solar? Yes. Anong tanong niya? Actually, nag-hi siya, you're the new medyo marunong po siya mag-English na talaga. Oh. Trainees daw kami. So, yes, ganyan. Tapos hanggang sa nakapag-usapan namin na Philippine, gumanon siya na parang tumira pala po siya sa Cebu for months. Kaya doon kami nagkaroon ng English. Opo, yes, ng mga kasi wasa, magugulat ka lang po talaga. Nakaupo lang siya after training, 'di ba? Pagod siya. Wala siyang paki talaga. Nakaganon lang talaga po siya. Sobrang Pero cool naman din kasi yung Mamamoo ever since. Kasi ganun pagod yung training. At saka ano dito, you were with them at their peak of Yes. Mamamoo. Like Mamamoo was 2019 yun nung time na yun, diba? Sabi ni Nico, did you have allowance during your training in Korea? For allowance po, we have our own pocket money. Kasi From naman you? po, from our... Personal? Yes. Kasi po, wala naman na din kaming gagastusin from Mondays to Saturdays. Yung Sunday na lang. So, pagkain nyo? Everything was provided po. It's provided also. Opo. Okay, Meron kaming, ewan ko, I remember, shikpon yung tawag. Parang papel po siya. Yes. Shikpon. It's the coupon for parang, so did you go to the isang restaurant? Yes, outside po. Kasi normally, yung company, they have a deal with the isang restaurant. Yes, opo. So, and then, so whenever people who brought this coupon, provide them the meal. Yes. Pero ano na yun, parang set meal na yun? Yes. Pagbibigay kami na, it depends po. Kunwari, may shikwan kami for the whole week. No. Kasi pag kunwari, isa lang ibibigay namin, yung sakto na food lang. Pero pag yung mga pangmalakasan na samgyupsal, kailangan po namin mga 5 shikwan. So, nag-aambag-ambagan kami na 5 sa atin. So, there's a value of isang coupon. Yes, opo. Kasi ang pinaka-favorite namin, yung Kim. So, palagi kami, Imo, Kim Juseo. Palagi kaming ganun. Yung ganun po yung seaweed. Yes. At saka unlimited naman yan. Unli. Kaya minsan po nauubusan sila dahil sa aming mga Pilipino. So, what about, so Monday to Friday, walang problem kayo. Actually, Saturday, tama ba? Opo. But what about Sunday? Yan na yung gumagala talaga kami, sir. Tapos may mga friends kasi talaga sila na Korean, so minimit kami. Sino? Si JP. Sino yung may friends na Korean? Si JP? Saka si Yuki. Si Yuki po ang marami na friend na Korean. Okay. So you were in Korea mga 5 months total? Opo, parang 5 months. That's not bad. Yes. Ay, sobrang dami yung natutunan. Kasi 5-month training is like parang, I believe parang 5 years training here in the Philippines. Correct. Yes. Grabe po. Grabe doon namin naramdaman yung na parang kahit gutom kami, tulog na lang tayo, pagod tayo. Grabe yung training po. Na maraming Pilipino, guys, ang mag-give up dyan. Promise. At It's not for everyone. Bukod pa po yun doon, syempre may homesick pa yun, mamimiss mo pa yung family Homesick, mo. yeah. Correct. Noong una po talaga sabi namin. Ilang taong ka na that time? Parang wala pa po kung 18 noon. Diba? So kaya, I mean, when you're bata. 20 ka na nun. 2009. Yes, 2020 na po pala. Pero still bata pa. Pero bata pa. And then, it's my first time here in the abroad, alone. And then, sobrang pagod na pagod ako. That's ibang impact for the homesick. Correct. Noong unang linggo po, ang saya, yes, independent. Ayan, makapunta ako kahit saan. Noong mga pangalawang linggo na, nag-iiyakan na kami talaga.
As in, grabe po yung pagka-miss namin. Kasi iba po yung feeling na kunwari pagod ka, uwi ka sa family mo. Kumbaga, meron and support system. You can share what you have through, di ba? Yes. This is what you have done, but I failed the vocal test, I failed the mga dance test, and then they'll say, it's okay, you can do it well. Pero may ganun yung warm word, di ba? Pero when you go to the reality, everyone is fighting versus him. Maybe it can be. I mean, ibang Korean trainees, even though you're training same time, he is your kalaban eh. Competition. If I pasok this group, maybe he's gonna fail this group. So, it's your enemy. It's your competitor, di ba? Yes. How was the training? Detailed training. What did you do? Nung unang month po namin, as in, paulit-ulit po talaga. Kasi sabi nila, ang pinaka-important part of, like sa dance or is yung basics. Yes. So, grabe, sabi sa amin ng trainer po namin, hanggat di nyo na pa-perfect yung basic, hindi tayo mag-move on. So, it's up to us. It's up to us po na parang, kailangan talaga natin galing. Kasi hindi na, kung gusto po namin sulitin yung training, kailangan namin galingan mismo. Kasi hindi, yung trainer namin, sabi niya, hindi tayo mag-move on dyan. Ang sang pa namin no scrubs pa ng TLC. Parang ganun. Yung mga ganyan, yung mga bounce yun, diba? Mga ganun lang po yung sa produce. Di ba may mga ganun na, ganyan. Ganun lang talaga po for halos 1 month. Wow! What? Yes, for halos 1 month. Kasi tas mag-aaway-aaway na kami. Huy, galingan mo na kasi ganyan para makapupo so that you can move on. Yes. Grabe po. Doon talaga nasubok yung pasensya namin. Correct. Kasi syempre, kahit kami, mabuburyo na kami kasi paulit-ulit po siya eh. So parang ma-feel namin, hala, hindi tayo nag-move on. Ganyan. So parang mawawalan na kami ng will. Pero hindi. Nagpinupush namin yung isa't isa na parang, guys, galing. Kasi hindi po kami mag-move. Yung mga angles. Ayan yung perfect. This one. Yung ganyan. Kaya, pansin niyo po, sobrang clean ng mga dance ng correct. Koreans unlike ibang mga groups. So, frustrate yung kala mo dito sa Pilipinas, ang galing mo na. Yes. Na pero pagpunta mo doon, parang elbow ka. Oo. Wala kang appeal. Parang ganun yung naramdaman ko. So how the training is literally like parang how the athlete who is willing to join the mga Olympics, that's how they train. Yes. So a lot of groups, they are taught the choreography, but they are not taught how to dance. And the edge of vocal. So we talk about the dance, diba? Vocal. I'm sure you were heard before. Parang, magaling pala si Kin, yung vocal. But when you go to Korea, how do they parang teach you how to sing? Is it totally different from Philippines? Yes, it's really different po. Though may similarities, pero grabe, I thought na medyo kung alam ko na yung basic, akala ko po nung pagpunta ko doon, pero nung nasa Sample, anong parang basic? Like yung proper singing technique, yung breathing technique, ganyan. May ibang way pa po pala talaga sila. Kasi kahit yung mentor namin, di ba po basically sa dito mo lang papakiramdaman kung marami kang hangin na nakuha. Sila po yung trainer ko, meron pa siyang dito. Meron yung likod po, yun sa may likod, nalalagyan niya pa ng hangin. Nagulat ako talaga yung may, ano po ba tawag dito? Yung sa may ganto. Kasi po nag-inhale siya. Malaka. Nagulat nga ako, sabi ko. So may iba. Grabe siya. May classical po kasi yung namin nun eh. Tinuturuan niya na kami kung paano yung classical way of breathing. Pero yung atake namin is pop. Para mas marami lang kaming reserve na hangin daw. So grabe na-amaze kami. Akala ko grabe, ba't ganun? Kala ko sa stomach lang yung Meron pa siya ditong space po kasi pinapahawak niya sa amin yung likod niya. Pero nakikita mo nag-breathe talaga? Po. Nakakatakot. Parang so dun grabe po. Dun ako na parang hasang? Oo, parang lumalaki din yung ganto niya dito. Sabi ko pa iba na to. Hindi na to tao. But did they teach you Korean song or English song? Sa first po na namin, parang ganun po, parang assessment. Evaluation. Yes. Meron kaming freedom. Para lang marinig, meron silang, may makukuha sila na, ito yung, mo. So, the rest po was all Korean songs na. Oh, okay. Yeah, so, pero ikaw, vocal talaga yung parang forte mo. Opo, that's what I thought, Miss K. Ay, Akala ko po vocal ako dun. Na-try pa ako, pinag-rap pa nga po ako dati. Tapos, sinabi mo yan, sabi mo, kala mo vocal ka, pero nandun ka parang question mo yung pagkatao. Opo, parang question ko yung pagkatao. Kasi, ano yung pinakamasakit word, what you got from Korean teachers? Ako po, kasi yung sila, mga Korean trainer, they're very straightforward, diba? Very straightforward. Parang, yes. wala ako pakialam you are gonna cry, you are gonna quit now or hindi, but I have to say this one. And they're salita diba? Ako, sir, wait lang. Sabi nila sa akin, vocal, choa. Pero sabi nila, visual, musengyoso. Sabi nila, wow! Ay, grabe. Sa Korea? Yes. Tapos, syempre, yun lang po yung naintindihan ko. So, may translator. Explain ko lang. Sabi niya, vocal, okay, good. Visual, pangit. musengyoso. Parang sa literal pangit.
Yung smile ko, unti-unti talagang that time po kasi nga, hindi pa ako marunong Korea. mag-project. Yes. Opo, wala pa akong parang pag kumakanta ako, laki ng bibig ko, ganun talaga yung, ganyan para lang makanta ko talaga yung song. Yes! Even kasi yung how you sing, yung project, may sila, dito ba sa pagtawag ng tahanan, doon bawal. Kailangan maganda ka pag bumirit ka. Yes. Grabe na-humbled ako talaga po. Ay, sorry po, ganyan. Pero hindi ako nung next nag-aral na talaga po akong mag-ayos ng... Kaya natuto ko ng doyan makeup. Yes, nagduduyan na po ako ngayon. Doyan makeup, ganyan. Nag-ayos talaga. Tapos ginagaya ko talaga yung mga eye makeup ng mga... Yun dun po ako. Siyempre, yung criticism nila, depende po kasi kung paano i-accept. Yes. Kung magpapakalungkot ako, siguro na down na talaga ako. Pero correct. gusto kong patunayan na, next month, wait kayo. Parang ganun. So after mo manalo sa Hello K Idol, nag-training kayo sa Korea, nag-audition ka sa SM Entertainment, and then it didn't work out? Yes, it didn't work out. So umuwi po kami dito lahat. Yes. So parang nasa na po kami kung magde-debut na ba kami since nakauwi na kami. Pero which is like 2019 to. 2019. Nag-pandemic naman po. Early 2020. Yes. So syempre nung time po na yun, medyo may lungkot era pa po ako. Yung mga ayoko muna kumanta, ganun. Yung mga atake ko po. So that time, may mga nag-reach out po na groups na nun sa akin before. Since alam po nila yung napanood daw nila yung view, ganyan. They would like to contact me na kung gusto kong sumali sa group nila. And ewan ko kung pwede siyang i-disclose po. Pero alam niyo naman po yung una is si Alamat. Alam ko po may nag-invite sa akin na member ng Alamat. Basta may nag-invite na parang, we're looking for members na from Bicol, and I heard that you're from Bicol. Are you from Bicol? Yes, my mother po. Do you speak Bicolano? Unti lang, ma'am. Alam ko lang mga karigo, sinligo, kain, yung mga ganyan lang po. Pero Tagalog na po kasi yung namin sa bahay. So anyway, after mong nag-pandemic na. Kasi I remember when I met you again, meron kayong medyo grupo na parang vocal group. So what happened was, yung team nyo, kumbaga, kung Star Magic po, ang pangalan niya is Voices. Sa Voices. Meron po kayong boy group, may girl, group. So, sumali kayo pareho sa Pop Pinoy. Yes po. Is it somehow like audition show? Yes, survival show. Survivor show. Ito sa Pop Pinoy, mga aspiring P-pop groups that time na hindi pa nagde-debut. Yes. So, nagkataon, you guys won. Yes, we won po. Thank you po. Wow. Self-management is really... It's really hirap. It's really hard. Because you have to do every single thing, even the logistics, styling, makeup, and then promotion. Everything has to be by. Correct. And it's not mura. It's it's expensive. Every single thing is pera. Yes. Louder. Every single thing is pera. And it's even your breakfast, lunch, dinner is and pera. Transpo. Even the marketing materials, printing, yung tarpaulin, printing ng papel, that's pera. Every single thing is pera. Yung iba namin, like yung mga music video namin, yung mga music po namin, all of those po were from our pocket, and also po yung From your pocket? Yes, and may tumutulong po sa amin na co-manager po namin, si Sir Alan, and si Voices po yan. Pero yun po, kami lang din po talaga songwriting, music production, concept, makeup. Ako po nagme-makeup sa mga kagrupo ko. What? Pero yung, kumbaga, yung pumush lang po sa grupo talaga namin is yung mga people behind na tumulong talaga din sa amin. Like yung co-manager and yung Voices. Tapos kami na po yun lahat. Yung mga kagrupo ko na, hello, namimiss ko na kayo. During the time that you were part of Versus, kunyari, wala kayong racket, anong ginagawa nyo? Naghahanap po kami ng racket. Yes, naghahanap po kami ng racket. Ito yung medyo sobrang dilema ata. I feel like, because I think it's the dilemma din sa Korea din. I'm an idol eh. I'll be the idol. Alam nila, they are doing training. But wala ako pera now. I don't even have money to eat something for tomorrow's lunch or tomorrow's dinner. So then I have to do part-time job. Then if I do mga part-time job here or there, mga coffee shop or something, some company is bawal. Yes. Because they have to keep their image. That's how much they invest on the image of the idols, diba? But in the reality, wala ako pera. I don't know what to eat tomorrow. Then is really dilemma. It's not only here in the Philippines, also in Korea. Mas in Korea. Kasi sa Korea, meron silang utang eh. Sa Philippines kasi walang ganun eh, no? Hindi Depende siya po sa company. Kayo, meron? Wala po kaming utang. Pero ang pagkakasundo namin, pag every time na may labas kami, like racket, merong share kaming ibibigay kay
management. When you were with the Versus, wala kayong ibang ginagawa but become an idol? Hindi kayo nag-work, nag-aral, or anything like that? Kami po, pinagsasabay po namin yung work. And yung ano Work? ko po, yung work yung, yes, yung may iba po akong members na nag-freelance model. Si Ken, model. Japanese, yes. Model. Opo, ganun. Kasi kung i-rely lang po talaga namin yung ano namin dun sa Versus. Ayan. Tapos ako po minsan kumakanta ako sa mga debuts, ganyan. Talaga? Yes, opo. I remember, Alam nila na Versus ka na? opo. Pero syempre kailangan namin siyang itago before sa management namin. Kasi hindi rin siya talaga, hindi siya pwede na parang, pero may mutual understanding kami nung ano ko po na parang usap ng mga kailangan nating rumakit kasi if hindi tayo magsusurvive, nasa age na rin po kasi kami na dapat medyo nag-give na kami sa family. Pero hindi naman siya Required. Kumbaga sa amin po yun na parang kailangan namin mag-give na sa parents kasi yung pag-graduate na kami, paano na kami, mga ganun po. You guys decided to part ways this year, last May. May po. What was that? If you can share, ano yung naging final straw? Okay, sige, tapusin na natin ito. Yung final straw po siguro for our group is that since graduate na po lahat, like halos po, like ibang members ko po, si Gab, graduate from UP. Ako po, graduate na from tourism. And may mga kanya-kanya na rin po kasi kaming problems, hindi naman siya problems, responsibilities sa life namin na kailangan naming piliin for that time. So, we've decided po na parang, kasi nahirapan din kami, kasi nung pag nagde-disband kami, nung inisip namin kung magde-disband kami, hindi lang kami inisip namin yung fans namin. Syempre. Yung parents namin, kung ano mararamdaman. Kasi ayun po, kasi sobrang hirap po talaga na So, ang sa amin, na sabi namin, hanggang actually, matagal na po yun, siguro 2 years in our group, nagde-decide na kami ng ganun. And nagtagal kami ng 4 years, kasi nga po, nailaban pa eh. So, ito po ang sa amin is, yung nakagraduate na po kami and may mga may mga kailangan ng gawin outside of group. So we've decided na mag-part ways nang okay kami sa isa't isa. Like, of course. Ayun yung ayaw po namin na parang mangyari na may isang aalis, ganyan, tapos di naman pala okay yung iba. So ang ginawa namin, nag-usap-usap kami na final na ba talaga, ito na ba yung gusto nating mangyari, ganyan. And we've decided po na nung May po, this year, na mag-part ways na kami. Pero, if ever naman po na may mga mag-contact ulit, willing naman pa rin kami po na... as the group. Yes. As the group. Wow. Yun po yung namin. So, what about yung ibang member ng Versus? What do they do now? Are they still waiting for another chance or parang they are back to ibang route? Actually, I'm very proud of my members. Especially po kay Josh, which is Cozy ang pangalan niya. Kasi tinutulong, yes, .cozy. Siya po ang in charge. Yes, ito po si .cozy, yung blondie. Okay, so his name is .cozy. .cozy po. Because, .cozy? Yes. Opo, .cozy? .cozy. Okay. Kasi, and then this is Jorel, and yes, you? ako po, naanggulo ko po dyan. Si Gab, and si Ken, yung aming Japanese, half Japanese na member. Nagka-Japan din sa yes, hapon-hapon. Very fluent, opo. Parang si Yukito. Yes, parang si Yukito po, ganun yung atake niya. Pero ito po kasi medyo ang atake niya ay... Bad boy. Ayan, si .cozy kasi po, ever since sa grupo namin kasi, siya din po talaga ang pinakamalaking ambag sa pag-music production, songwriting. And tinutuloy niya hanggang ngayon. Yung mga natutulungan po siyang P-pop groups such as Yara and Kalista. How do you see P-pop now compared to like when you debut? Yung what's that? Hello K-Idol. Hello K-Idol. And then now in 2024, 2024 P-pop. Siguro po yung masasabi ko lang, kung yun nga po katulad sa timing. Kasi nung time ng Hello K-Idol, as in, wala po talagang nun. Wala, di ba? At all? Wala po. Kahit ang SB19 po na hindi pa siya mainstream po. Wala pa. So wala po parang mag-aangat talaga na, may iba pang grupo. Ganyan. Correct. Ang sinusupport lang po talaga before yung mga parang banda, like bands. Yes. Ganun pa lang po. Wala talaga. As in, nung nag-start kami, nung Hello K-Idol, kahit kami, sa Korea lang may ganito saan. Do meron na po dati, pero ibang-iba yung branding, like Sex Bomb. Yeah. Talaga like parang idol, yung performance. Hindi. Kumbaga pag gusto mo mag-boy group, dapat lahat kayo hunk. Pag gusto mo mag-girl group, dapat lahat kayo sexy. Oo. Correct. So ngayon po, since nga po tayo, may mga influence na, may mga inspiration na tayo. So nahaluan na natin ng natin. At dumadami na po ngayon kasi talaga. So feeling ko ngayon po, dahil especially may SB19 and ngayon may Bini na nag-reach na talaga ng sa masa. So unti-unting nagkaka-knowledge ng tao. May mga ganyang grupo pala ngayon sa Pilipinas. Na if ever, kung time namin na ngayon,
nung Hello K-Idol, doon siya nilabas. Siguro ko po iba yung impact niya sa diba? If it released now, it's gonna be ibang impact feeling ko din. So, ibig sabihin parang medyo, for me, the Hello K-Idol was like 2 step ahead. Right. Parang hindi 1 step. 2 step. Correct. Hindi pa ready. Diba? Ready to accept yung mga idol concept in the Philippines. Correct. Tsaka the way, like ako, di ba yung host noon? It was so English Remember, parang yung market English. was like, I remember my spiels where everything is in English. So parang hindi talaga siya pang masa na konsepto, which is, pero doon naman sa Pop Pinoy, very masa naman. Very masa naman. Ang naging ako feeling ko lang ako lang to. I've seen some episodes of Pop Pinoy. It went too masa na hindi niya nakuha yung market ng K-pop fans. Correct Pop ba? Fans, yes. Correct? Kasi Tama nag-explore kami ng genre na hindi talaga, parang hindi po siya sa pop talaga. Ewan ko po, parang hindi siya, though maganda siyang bagay kasi pakikita na versatile kami, parang No. Pero kasi minsan po kami, sobrang lumang OPM. Minsan pupunta kami sa, tawag sa genre na to, yung parang mga Totoy Bibo. Yung mga, so, naguguluhan po yung mga tao kung ano ba yung gustong paglabas na ito. Unlike sa na parang sa Produce 101 or sa na parang ito yung girl crush tong bubuin nila. I think the management, what they do in the K-pop idol and the P-pop group is sobrang iba ata. Yes. So as a trainee, parang hopefully talaga in the P-pop management, please provide this and then please parang train this. Do you have any parang wish or do you have any request for the future P-pop management? Yes. Ako po ba? Oo. Kasi you were the trainee before. Yes. Siguro po talaga, iba talaga yung mas maganda po talaga na manggagaling kung sinong gagawa ng management talaga. Alam nila yung culture. Alam nila, fan talaga sila before. So they need to know the idol idol world. Industry. Yung management. Yes, Management. I agree. Para na din po nila na, ay kailangan pala ganito. Hindi pala pwedeng may mabuo lang akong grupo, i-release ko na agad. Correct. Para ma-training po talaga. Saka quality po yung ilalabas. Quality. Yes, quality. And yun lang po talaga. Siguro, if ready talaga silang sa group, mag-plan ahead sila na ito yung gusto kong timeline ng grupo na to. Para may mga nasusunod po na ganun po. Yung... Kasi for me also, parang for me, then, please give them legit training. Yes. With a really good like trainer. But who has to know the what they are gonna teach them. I mean, as a parang vocal teacher, dapat or rapper or parang choreographer or dance trainer, they have to know what they teach the idols, and then for me the space where they train. Yes. It's like, okay, whenever I go here, even though it's having a hard time, thank you for providing me this air-conditioned dance studio every time so that I can train here pala. Yes. I believe so. I think for me, that's very basic things, but it's not really practiced here in the Philippines. Kailangan yung mga members very committed talaga. Kasi maraming challenges along the way na magpapa-give up. True. Yes. So, kailangan sobrang dedicated. And also sa mga members din siguro. Kailangan may knowledge sila na ito yung pagdadaanan ko. Ito yung willing kong, ito yung dapat ready akong i-sacrifice. Kasi yun po yung... Walang ganun concept din, di ba? Wala. As a trainee din, not only the management, the trainee din, they have to have their concept that I'm ready to sacrifice this much for being idol. My dream. Right. So I'm gonna put my passion this much. But general public in the Philippines, they think madali talaga yung being sikat in the Philippines eh. For example, parang I will join the PPP season 12. Yes, then I'm gonna be sikat. Why do I have to do dance? Yes. 10 hours practice every day. So it has to be also not only the management but also the trainee. The trainee. And then you guys living together in the dorm. Yes. We will continue our chikahan in between the songs kasi I think it's about time na marinig na nila ang boses mo, Kin. Dapat mag-uusapan dito pero I think pakitaan mo na sila. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 갇힌 걸 meron kang puso ngunit hindi mo nakikita ito kahit pa tayo nasa sunog di ka pa rin magpapasuyo can I lay by your side next to you
Thank you po. Where they can can they see you? Yan, as of now naman po, medyo active pa rin naman po ako social media accounts ko. And yes, I still do covers, influencer stuffs. So yun po, follow me. Nag-influencer ka pa din. Apo ngayon po. At @KeenSalas_ sa all social media ko po. And sa YouTube, malay nyo pag may free time ako, mag-cover po ako ulit ng song. Wow. So please request lang. DM me po sa Instagram, KeenSalas_. So anyway, thank you so Thank much you everyone for watching Maraming salamat us. sa mga super chatters. We'll see you. We love you guys. Love you. Bye.